At ang Kasi, balita natin kahapon, natapos na yung kanilang audit. So alamin natin ang resulta nito ngayong umaga. Nasa linya po natin si Assistant Secretary Arnal de Mesa ng Department of Agriculture. ASEC, magandang umaga. morning Ay, Asek. magandang umaga, Double Weng. Magandang umaga Oo. po sa lahat ng taga-subaybay. Maganda yung balitang narinig ko kahapon kaya sabi ko tatawagan ka namin ngayon. Kasi siyempre, sinimulan natin pag-usapan dito yung issue ng farm to market road. Tatapusin din natin ngayon, ASEC. Ano ang resulta ng inyong final audit? Weng, actually hindi pa tapos yung Oo, audit. sabi In-expect kahapon matapos. natapos na, so hindi pa full. Yeah, hindi pa Okay. Ongoing pa. Out of the 4,700, 1,000 na yung napuntahan. Mhm. Mm. Out of the 1,000, nabanggit actually ni Secretary during the Senate hearing na may Opo. 5 sila nakita Mm. na yung talaga yung missing na projects. But yung ngayon may report na 8 yung nakita sa Davao Occidental. Na? And then, yun nga, ina-expect natin matapos kasi marami ngayon na nag-audit. Bukod dun sa technical audit na ginagawa ng Bureau of Agriculture and Fisheries Engineering, yung aming internal audit service at saka yung Inspectorate at Enforcement, tumutulong na rin, na atasan na rin ni Secretary para nga mas mapabilis yung pag-audit dito sa mga FMR natin. So Asek, yung meron pa nabanggit tayong nyo- mahigit 3,000 na FMR na hindi pa napupuntahan o hindi pa na-audit. Napuntahan na initially Oo. ng ating mga regional offices, but of course gusto ni Secretary ng talagang mas mabusisi na excuse me, na pag-audit talaga. Tsaka yung internal audit kasi namin independent. Yun. Ano yung nabanggit yung 8 na kanyo na farm to market? Ano yung 8? Walang proyekto, ghost Sa project? Davao ano? Occidental. Weng, lahat yun sa Davao Occidental, 7 sa Na. Malita at saka isa sa Jose Abad Santos. Merong 4 doon na ito ay 2021 hanggang 2023. Supposed to be, as reported by DPWH, completed na to mga projects na to. Pero yung unang 4 ay kumbaga reported nga na completed nung tiningnan namin hanggang September of this year ay walang ginawa. Pero yung huling report as of October, merong gumagalaw. Ibig sabihin, mayroong biglang naging activities dun sa area. Isa dito napuntahan mismo ni Secretary na fresh pa yung concrete. So ibig sabihin, pinipilit ihabol. Mhm. And So- then yung natirang 4, sa Malita lahat din yon sa Davao Occidental. As in, hanggang ngayon, walang talagang walang karsada. Okay, linawin natin. 8 na po ang na totally audit. 4 doon talagang missing, walang nagawa. Yung 4 Walang- hinahabol lang ngayon. Yes, yun Alright. yung nakita sa technical. Anong, That's out anong construction company yan? Sinong contractor ho? Mga local contractors ito. Local. Hindi yan kabilang yes. doon sa mga, mga kasama sa flood control. Hindi naman. Though may sinasabi sila merong kaugnayan doon sa mga mas malalaki. Pero doon sa record ng DPWH ay mga local contractors. Anong mangyayari dyan, partner? Asek, pag yan napansin nyo, na hindi to kompleto, hindi pa tapos. Tinatawagan nyo ba ng pansin ang mga mismong kontraktor sa Tinatanong lokal? na, bakit ngayon lang Oo. ito gumagalaw? Ano yan? Actually, ang may contractual obligation kasi is DPWH at saka yung contractor. Hindi sa DA talaga. Kasi pag dating ng January every year, once the general appropriations is signed, yung pondo, ililipat yan ng DBM. Actually, walang pondo talaga na pumupunta sa DA. So, yung trabaho namin after validation at saka yung negotiation during the discussion ng budget, sa ano na yan, DPWH na talaga lahat. Though, required kami sa monitoring, but any contractual obligations will be between DPWH at saka doon sa contractor. Kailan po ninyo target na matapos yung kabuuan ng audit na ito, ASEC? Kasi sabi nyo kanina, out of 4,000 plus, 1,000 pa lang yung napupuntahan. Malaki-laki pang trabaho ito, ASEC. Yes, ang target ay nabanggit na rin yan is by first quarter of next year. First quarter of next year. Oo. And saan pinakamarami ang nakikita ninyong, saan pinakamarami ang farm to market roads? Mindanao ba? Visayas ba? Kung titingnan natin yung record, meron kasi tayong tinatawag na ABIMIS at saka yung Bureau of Fisheries, Agriculture and Fisheries Engineering. Nasa kanila yung database ng lahat ng
farm to market road. Kalat yan sa buong bansa at hindi ko lang alam exactly yung distribution. But most likely karamihan niya nasa Mindanao kasi na doon yung talaga mga rural areas natin. Pero kadalasan rin, ang mga farm to market roads, mas situated ho ba yan sa mga palayan? Saan ho ba mas maraming palayan? Mindanao ho ba o Luzon? Hindi, lahat ng commodities ay sakop ng FMR regardless kung yan ay rice, corn, coconut, basta ano kasi ang classification 'di ba meron tayong national road, provincial, municipal roads. Ang FMR natin mostly are barangay roads. Sa loob, Oo. internal. Hindi nyo Kasi nakikita, hindi maliliit mahaba. yan eh. Oo. Kaya ano yan, yung mga maliliit. Oo. Kaya ang ano natin per site normally 1 kilometer yung distance, yung Asek, haba. obviously doon sa 8 na natukoy na binanggit niyo na nasa Davao Occidental, kita na natin yung irregularity, hindi ba? Ano yung next move? Itong report actually na ito na ipasa na to sa Office of the President at ang susunod niyan ay ipasa yan sa ICI together with DPWH. Nagkaroon na actually ng pag-uusap si Sec Kiko at saka si Sec Dison ng DPWH at kung ano yung mga susunod na hakbangin hinggil dito. And at the same time, next year kasi, starting January, ang implementasyon na ng FMR Sa inyo is na. already with the Department of Agriculture. So, paano rin aayusin yung design, yung cost parameters. So, magkakaroon kami ng adjustments din. Kasi may mga nakita na yung 15 million per kilometer might be Too high. sobra doon sa kailangan talaga. Ibababa niyo sa magkano yon? Inutos kasi ng ating Pangulo na reviewin lahat ng costings. Oo. So, posibleng ang unang nakita is up to 12 million. Pwedeng ibaba hanggang 12 million per kilometer. Pero Ibig sabihin yan, wala pa dyan yung utos dati ng presidente na i-cut nyo by half yung presyo ng mga gagamitin para sa construction. At depende kasi yung materials, Weng. Opo. Tsaka depende sa location. Ang karsada kasi natin, ang cost niyan, depende sa topography. Merong flat plains, meron na bundok, may mga gagawin na slope protection, may kailangan drainage. So hindi naman pare-parehas sa bawat lugar. Napag-usapan din na yung ibang lugar hindi kailangan na semento talaga, depende sa traffic. Pwede yung meron ng mga bagong technology ngayon na cheaper than concrete. Meron din ang kailangan mo lang ay 1 lane o 2 lane. So depende sa average daily traffic na meron doon. May consideration sa area. pa yan sa kapal nung gagawin ninyong kalye, hindi ba? Yes, Kasi depende doon considering sa na normal na load na kung may dumadaan. mga truck. Yes. Pero siyempre, merong minimum standards. Correct. Kasi kailangan hindi masisira din yung karsada. Kasi dapat yan design for at least 20 years. Correct. may binanggit kayo kanina na nai-report sa DPWH na sabi ng DPWH, completed na pero napuntahan nyo, wala, missing pala o kaya naman hinahabol-habol pa. So tingin nyo, kaninong pananagutan ho ito? Yung mga nawala ho, wala palang farm to market road, missing yung proyekto. Again, the contractual obligations ay sa DPWH, but pondo ito ng DA as per the general appropriations. So, parehas kami ng DPWH na kailangan talaga na masigurado itong mga project na to ay may ayos. Kaya doon pa lang sa Senado, nagkaroon na ng agreement because of what happened with DPWH na ganitong issue, ibigay na sa DA para mga susunod na projects ay masigurado na ma-implement ng maayos. Pero partner, ako lang kasi nagtataka ko, itong mga proyekto 2021 pa, wala ba ho ni minsan man ay nabisita ng mga taga-DA man lang yung lugar na yan na sinabing completed na, pero hindi ba ho nabisita at ngayon lang ho na-surpresa pa nga ang grupo na, ba't wala to? Wala palang proyektong ganito. Bakit ngayon lang? Kasama yan dun sa Weng na tinitingnan ng internal audit na pinagdaan ng proseso at titingnan kung saan din yung mga nakikita na posibleng pananagutan.
Yun ang problema natin. di ba? Doon po sa Pananagutan. 8, ASEC, Apat. tukoy natin, hindi, 8 lahat yan eh. 4 yung missing, Missing. 4 yung may hinahabol. Doon sa 8 yun, alam natin kung sino lahat ng contractors. Alam natin Yes. kung sino yung mga opisyal ng District Engineering Office na trumabaho at hindi trumabaho ng mga ito. Yes. Okay, mali, nakasubmit na po sa Malacanang lahat ng pangalan ng mga ito na involved kasi mahalaga yun para hindi na yung maghahanapan pa tayo ngayon pa lang. Kailangan natin mabilis kumilos dito, ASEC dahil natatakasan tayo, hindi ba? Yes, so identified na sila lahat. Pati yung mga construction, halimbawa yung DSEM construction, Oo. yung John Marie, lahat ito ay, tsaka yung Sagittarius, lahat yan ay na-submit yung pangalan nito mga contract. Okay, May pero yung Diskaya sabi ba nyo, dito? May Diskaya company ba dito? Doon sa mga Local. pangalan, wala yung Oo. mga identified doon sa unang na-report na malalaking kontrakto. Okay, yung nabanggit nyo kanina, yung iba parang nakita nyo parang may hinahabol na tapusin. Yan ba ipapayagan pa o talagang wag na, hold na? Hindi na papayagan yung mga lokal na contractor na ituloy pa yung proyekto para lang sabihin na, ito, ginagawa na ho namin. Hindi kasi namin control yon at this point, Weng. Kasi kung titingnan natin, yung pondo kasi kung 21 to 22 Wala na. pa yan, to 2021, wala nang pondo yan. Nag-lapse na as Opo. per the rules natin. So, ang tanong doon, kaninong pondo yung ginagamit para ituloy yung construction? Oo, di ibig sabihin, oo. nakuha na nila yung pondo, ngayon lang nila ulit dina-download at Oo. ginagamit. Napakinabangan na nila, ASEC. Titingnan natin kasi nga, kung imagine mo, Weng, 2021, ang validity ng allotment o yung pondo, 2 years Correct. for infra. Unless nag-request sila ng parang pagpapondo uli ng the same site, medyo mahirap yon. Okay. Ito lang, may 3,000 pa kayong pupuntahan. Kampante ba kayo na hindi na madadagdagan yung 8? Parang biglang napunta tayo sa farm to market road. Ang pinag-uusapan lang natin, flood control, ASEC Yung at least for the internal report that we receive from our regional field offices, wala nang masyadong ganito na Kalaki. sabihin natin missing Oo. na mga projects. Karamihan na ay ongoing o kaya hindi pa natatapos. Pero ongoing naman. Substandard? Karamihan nung napuntahan nila ay maayos. So meron din naman na nakita rin na medyo sobra doon sa presyo. Karamihan ay sobra doon sa presyo. Overpriced. Oo, pero ibig sabihin, ASEC, hinahabol lang ba yung iba? Kahit ongoing, pero nakalista ba na completed na? Merong mga ganon na reported as completed din. Pero doon sa report ng aming regional office ay ongoing pa. Pero hindi naman nawawala. Ongoing lang. Oo, ito lang. Bakit to napunta ho sa Mindanao muna sinilip? Dito ho ba yung mga malalawak, malalaki, yung mga halaga ng mga farm to market roads? Base sa mga reports doon yung unang submission, pero hindi yun inuna. Yun talaga yung meron na nakita na ganito. Yes. Tapos yung pong mga proyekto na yun na nakitang missing at saka yung iba ginagawa ngayon, ano sana ang kwan nun? Anong production ho yun na meron na mapakinabangan sana ng mga magsasaka? Karamihan doon ay coconut areas. Coconut areas. Coconut loob. areas doon. Okay. Sige, pero right now, ang aasahan natin, next quarter, first quarter, makumpleto na yung audit na yan na ginagawa natin. Yes, tama yan. And ito lang, yung capacity po ninyo para kayo na yung mag-handle ng construction ng farm to market roads, build up ba yun? O ngayon pala kayo magsisimula ng kapasidad, ASEC? Merong batas na naipasa, dalawa ito. Una yung agricultural engineering law at saka pangalawa yung agricultural fisheries and mechanization law. Opo. Na nag-create ng Bureau of Agricultural Fisheries Engineering at saka ng mga regional agricultural engineering division sa lahat ng regional office, and nag-require din sa mga probinsya at munisipyo na magkaroon ng agricultural engineers. So
Kaya ninyo? through time, kasi actually DA talaga ang nag-implement before. It was transferred to DPWH noong panahon ni President Noynoy dahil nga gusto nila i-centralize sa DPWH lahat ng infra. But tsaka nung time na yon, wala pang mga engineers na ganitong position, wala pang BAFE. Pero dahil nagkaroon na ng mga ganitong institution within the Department of Agriculture, meron na rin tayong FMR network plan at saka yung Philippine standards for roads under coordination ng DPWH at saka nga ng BAFE. So, na-build up na yung capacity ng Ay, DA Alright. for this kind of infrastructure. Yan lang. Nako, Asek. Farm to market pa lang, no? Hindi na isama dyan yung mga irigasyon, no? Sa iba Hindi, naman yun. may NIA yun National Oo. Irrigation NIA Administration. yung, Yes. Ba, sa NIA naman yun. Dalawa kasi yung klase ng irrigation. Yung mga national irrigation system, normally these are 1,000 hectares and above. Sa NIA yan. Then yung mga small scale irrigation projects, kasama yung communal, small farm reservoir, small water impounding projects. Nasa BSWM naman yan, yung Bureau of Soils and Water Management. Hindi mo pwede centralize na lang yan kasi lahat connected sa farming eh. Mahirap Diba? pag centralized, Weng. Nandito na, nailipat NIA di. is not under DA. Oo nga eh, di ba? At saan Oo. tanggapan po nakapailalim ang NIA? Under Dar? the Office of the President. Office of the President. Office of the Alright. Oh, di ba? Sige, Asek, thank you po sa oras ha. Magandang umaga po. Good luck, Asek. Maraming Salamat. salamat. Good Salamat. morning. Mabuhay ka. Thank you. Thank you. Si Department of Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, pinag-usapan lang ho natin farm to